pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Davao, Mindanao, Pilipinas, ug tibok kalibutan. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino among ihatod ang mga balita. Terminal gidagsang na sa mga manguliay sa mga nagariang probinsya. Mga pulis ug sundalo nangandam na sad pinaagi sa pagpahugot sa seguridad. Niya na ubang headlines. DSWD Secretary Dinky Suliman nahiubo sa mga pagsaway bahin sa pamagi sa paghatag og hinabang. Mga residente sa New Bataan gihimuan na og mga balay. Transformer sa Davao Light sa MTF nasunog. O pagdagsang sa relief goods para sa mga nabiktima sa bagyong Pablo padayon gihapon. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Mayong hapon kapamilya. Ipanglarot sa mga sakop sa militar ug pulis ang kapin 150 ka mga punuan sa marijuana sa sitio Antam, Barangay Bungmal, Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur, Miyerkules sa buntag. Sumala ni Captain Joel Wayagwag, Commander sa Task Force Kitako, nasubay sa mga otoridad ang plantasyon sa marijuana base sa report sa mga sakop sa Blaan Tribe. Gila pa sa PDEA, 15 ang nagpaluyo sa plantasyon. Samtang dinhi sa Davao, girespondihan sa mga bumbero ang Matina Town Square kaganyang kadaon. Human misilaob ang usa ka transformer nga duol sa bagong gikonstruct nga building. Dili hinoon o dali hinoong napalong ang kalayo sa transformer kay gitabangan og buhos og balas sa mga naka-duty nga gwardiya aron masigurong dili na mausab ang pagkasunog sa transformer. Gisubay dayon sa mga bumbero ang lugar. Gituuhang nagsugod ang kalayo dihang nabasa sa ulan. Sa kamorista, sigana na siya. Oh, kumunang pagsigana, kinagakot mig balas padong sa ubos, mo tang naglabay na mag balas, mo napalong na siya. Mga balay nga naguba sa New Bataan gisugda na og ayo. Giandam na sab ang mga yuta nga tukuran sa mga shelter homes. Nagapatrol si Vina Araneta. Lipay kaayo ang 94 anyos nga si Francisco Bilbao kay gisugda na og pandayang naguba niyang balay human naigo sa bagyo niadtong Disyembre 4 dinhi sa Purok 2, Barangay Poblasyon, New Bataan, Compostela Valley Province. Duna na bagong scene nga itaod. Busa, mas hayag na ang pagsaulog sa Pasko. Maayo hinoon og ipanday ang akong balay kay makabalik ko sa pagpuyo nga maayo. Uso lang ang balay ni Francisco sa mga balay nga gi-repair karon sa Provincial Engineers Office sa Compostela Valley nga parte sa ilang rehabilitation program sa mga biktima ni Bagyong Pablo. Naglaom ang mga residenteng naigo sa bagyo nga pinaagi sa tabang sa gobyerno sama niining pag-repair sa ilahang mga balay. Makabawi sila og makabangon sa trahedya, ilabi na nga nagkaduol na ang Pasko. Giandam na sabang 4 ka hektaryas nga tukuran sa shelter homes sa mga nawadan og panimalay. Kaganiha, gibulldoze na kini aron matukuran na og balay sugod ugma.
Busa, para sa mga residenteng nawadan og panimalay, maayong regalo kini sa Pasko. Salamat kaayo kay nanami kapuy-an niya. Nanami ka ng permi nga balay nga kanang kuan kay dili man jud mi permi dinhi sa gym. Ug madayon ug tagaan jud ug mahatag lang sa amo amurag maluag-luagan pud gamay among dughan. Inaayos yung lupa for preparation sa pagtayo ng mga bahay-bahay para sa biktima. Kapin 2,000 ka mga residente sa New Bataan ang ginatabangang makabangon karon. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Mga residente sa Katiil, Davao Oriental, hinay-hinay na ugbangon, humanaygo sa Bagyong Pablo. Daghang pamilya na sab ang nakatukod og balik sa ilang balay. Nagapatrol si Hernel Tokmo. Nagtinabangay ang magtikson sa paghuman sa ilang bag-ong balay sa Santa Filomena, Katiil, Davao Oriental. Ilan ang gipaligo ng ilang balay. Gawa sa sin nga atop, ila pa kining gisapawan og mga nipa. Walay undang sa pagtukod og balik sa ilang mga balay ang mga residente nga biktima sa bagyo. Gipaspasan pa nila dihang ilang nabalitaan nga posibleng na ay low pressure area nga makaapekto sa ilang lugar. Mabilisan po yung ginagawa namin para mayroon kayong masisilungan. Sumala sa pag-asa, posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Domingo ang low pressure area nga magdala og pag-ulan sa Visayas ug Mindanao. Sa karon, sagad makasinati og pag-ulan sa Davao Oriental hatod sa hanging amihan. Sanglit wala pa nakatukod og balay si Elmore Castillones. Temporaryong namuyuuna sila sa mga gipang sumpay-sumpay nga sinog plywood, pero gihiktan kini aron dili mapalid sa hangin. Dalawang gabi na nga, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Parang kinukuyog yung sina yan. Di halos kami makatulog na dalawang gabi. Kaya umuulan talaga. Mas alerto karon ang mga residente sa kahadlok nga maangin na sab sa bagyo. Nag-impake na ang uban sama ni Ernie Banudan nga nang hipos na human mabalitaan ang pag-abot sa low pressure area. Gani, naanay bangag sulod sa iyang balay kung asa sila mutago panahon sa bagyo. Labi na nga daghang eskwelahan nga gihimong evacuation center ang naapil og kaguba atol sa bagyo. Ayaw namin kasi maanuhan pa kami ng kuan, mga bakal at saka bato. Nasira na yung mga eskwelahan. Nangaguba ta ng eskwelahan sa Katiil sa pag-igo sa bagyo. Busa, ginaplanuhan na karon sa lokal nga gobyerno bahin sa mga evacuation center nga ilang itanyag o galing na ay kalamidad ang moabot. Hernel Tokmo, Patrol ng Pilipino sa Davao Oriental. Busy na ang Davao City Overland Transport Terminal tungod sa mga manguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Karong Pasko, live nagapatrol. Danjo Revilla. Danjo! Kung bisag busy na ang Davao City Overland Transport Terminal, wala paghihapon na dungagan ang mga biyahe sa kasagarang mga bus liners sa Dikot. Makitang wala pa sa magdugang og mga tig-check og tigbantay sa bag og mga bagahe sa mga pasahero nga mga miyembro sa Task Force Davao. Pero hugot gihapon ang seguridad og usa-usang gina-check gihapon ang ilang mga bagahe. Kasagaran sab sa mga pasahero muuli sa ilang mga lugar aron magsaulog sa Pasko. Bugtong biyahe padulong sa Butuan lang sab ang nadugangan og biyahe sa ilang mga bus nga anaa karon sa tag 20 minutes nga interval gikan sa 30 minutos. Paul, gilaumang mas mudaghan ang mga mubiyaheng mga pasahero ugmang adlaw o giklaro usab sa mga bus liners nga naa sila'y biyahe sa Disyembre 24 ug 25. Paul. Daghan kayong salamat, Danjo Revilla. Emosyonal si DSWD Secretary Corazon Dinky Suliman atol sa press briefing ni US Ambassador to the Philippines Harry Thomas sa growth with equity in Mindanao sa mga kritisismo nga kulang ang relief goods sa gobyerno sa mga biktima sa Bagyong Pablo. Pinagi sa United States Agency for International Development kon USAID, miabot na sa kapin bilyon ka pesos ang natabang sa US government sa mga biktima sa kalamidad sa Pilipinas. Matod ni US Ambassador to the Philippines Harry Thomas, sa panahon sa kalamidad, angay lang nga magtinabangay aron makabangon ang mga biktima gikan sa trahedya.
The United States government, through the Agency for International Development, is providing over $7.5 million US, or 275 million pesos, in immediate emergency assistance to typhoon-affected individuals, and clearly we will do more in the future. Because as His Excellency Ambassador Thomas had explained, their support had come at the very crucial time that we needed, particularly the logistic support. Dulaan to nga sa milyon ka mga food packs na ang napod-apod sa gobyerno ngadto sa mga biktima sa Bagyong Pablo. It's coming from heavy criticism of government is not there. They've been working 24/7, and we understand people will, especially the victims, will always say it's not enough. Sila ang kailangan na ng stress debriefing because they've seen so many bodies. Karong Pasko, makalawat og pang Noche Buena ang mga apektadong residente o mga rescue groups. Makasinati og mga pag-ulan o pagpanaligsik sa ubang bahin sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone. Apektado sab niini ang ubang bahin sa Visayas. Sa Luzon, mapanganuron nga kahintang sab sa panahon nga posibleng mag-ulan sa sayong bahin sa kagabion tungod sa epekto sa northeast monsoon. Sa nakitang low pressure area sa satellite and surface data sa Pag-asa, 2,800 kilometers east of Mindanao ug 30% na lang ang posibilidad nga mahimong bagyo inig sulod sa Philippine Area of Responsibility. Tungod sa nakuhang leksyon sa Bagyong Pablo, alisto na ang mga residente sa Moncayo, Comal Province. Hilabi na sa mamahimong epekto sa low pressure area sa Mindanao sunod semana. Nagapatrol, Ronnie Enderes. Diayog lansang sa mga karpintero ang atop sa balay nga naguba sa Bagyong Pablo. Gisiguro nilang dili na kinimulupad kung ugaling maapektuhan sa low pressure area karong sunod semana. Nibalik na sab ang sugang dagitab sa Moncayo. Busa si Nilda Holgado, gipataod ni iniog balik ang linya sa kuryente. Matinood man galing na, di andam lang sa gihapon mi. Diha ra gihapon mi sa among balay sa ilawom kung naa may bagyo, pero ang among gikuyawan ng lonop. So dapat unta na irikurida na magpahibalo nga karong adlaw posible ana ang among gusto para kami mga tao di na basig asa mo adtong. Mga katawan nitabang naglimpyo sa mga kanal sa kadalanan ug niputol sa mga kahoy nga nakabalda sa linya sa kuryente. Ang kasagarang residente naghinay-hinay naghipo sa mga gamit nga madala kung mamakwit sa luwas nga mga lugar. Matod sa Pag-asa na ay Intertropical Convergence Zone sa Mindanao karon. Busa nagpabiling dili maayo ang dagan sa panahon sa dapit. Sa sunod semana gikabalak ansab nga maapektuhan ang lugar sa low pressure area. Busa nagtagbo na ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council aron andamon ang evacuation center. Giabisuhan na sab ang mga residenteng duol sa mga suba ug sa mga bahaunong lugar nga mag-igmat aron walay madisgrasya. Nag-identify nami og mga evacuation center og probable nga karon gani as reported na nami puy mga barangays nga dili pasabol nga unta pasabol na tungod kay naglandslide na pud lami ng mga elevated na barangays pagkakaron dili na pud pasabol. Nakatunog leksyon ang katawan sa Bagyong Pablo. Busa dinhi sa Moncayo, Compostela Valley, grabing pagpangandam ang gitutukan aron makalingkawas sa lain na usab nga katalagman. Ronnie Enderes, Patrol ng Pilipino, Moncayo, Compostela Valley. Tungod sa balitang naailaing bagyo na sab ang musulod sa Pilipinas sunod semana, naghinay-hinay na og pamakwit ang mga taga Baganga, Davao Oriental. Nagapatrol si Elric Ayop. Namakwit ng daan padulong sa Mati City ang tibok pamilya nila Lorena Tripoli ikan sa Barangay Lukod, Baganga, Davao Oriental. Hasta pamilya ni Roel Ramirez sa Barangay Mikit, Baganga. Namakwit sab sa kahadlok kamapiktuhan ang ilang lugar sa low pressure area karong sunod semana. Naniguro ng daan ang pamilya e dili na sila gustong mausampa ang nasinati nila sa Bagyong Pablo datong Disyembre 4. Niabot na sa 117 ka mga pamilya gikan sa Baganga, Davao Oriental ang namakwit sa Mati City nga temporaryong nagpahilunag karon sa eskwelahan. Siyempre na nami phobia sa panghitabo na nagbalita na po nga may bagyo. So diri sa amin to samantala. Walagang mga matay ng tao hindi kay mi diri mo nanagan mi diri. So mati. Base sa satellite and surface data sa Pag-asa, na ay low pressure area 2,800 kilometers
east of Mindanao. Pero 30% na lang ang posibilidad nga mahimong bagyo inigsulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero bisan pa man, nakanan ng daan ang pwersa sa kasundaluhan kung galing doon ay mahitamong force evacuation. Kung magbungaw pagbaha, ang LPA inig-igo niini sa Mindanao karong sunod simana. Although in higher grounds, of course. Ang tubantayan lang nga na ang pagsaka sa tubig at ang pagdako sa dagat. So, I can safely say nga safe ang ilang gipuyan karon kay mo man ang sitwasyon dito as advised to us by the Pag-asa. Naka-alert lang naman na tayo dito sa mga tropa natin alerted na about itong possible typhoon na ito. Tinoon matag oras, nagahatag og weather update ang Pag-asa sa PDRRMC. Elric Ayo, Patrol ng Pilipino. Gipang post sa mga patroller ang ilang picture pag-repack sa relief goods para sa mga nabiktima sa bagyong Pablo. Nagapatrol balik, Elric Ayop. Gipakita ni Rhea Ragudo ang picture sa masakop sa Flying Squad Riders, Task Force Hit and Run, Moonstar Rent-A-Car nga namotusok relief goods para sa mga biktima sa bagyong Pablo. Ikaw ni Inisa magipakita ni Hannah Estrada, di estudyante sa UM Tagum Campus High School Department. Ang ilang relief, ilang kuban sa mga soft drinks ug noodles. Ang grupong Philippine Flying Squad Riders sa NBI nakatutsabog hinabang sa sagip ka pamilya para sa mga biktima sa bagyong Pablo. Actually, ano kasi namin mamaya, Christmas party. Kaya na pagmitingan namin sa grupo na bago kami magsaya-saya mamaya mag-party, makatulong man lang kami sa bagyong Pablo. Abli gihapon ang sagip ka pamilya para sa mga gusto mo donate og pagkaon, tubig o mga gamit sa balay. Elric Ayo, Patrol ng Pilipino. Mga nakalingkawa sa bagyong Pablo sa Moncayo, Compal Province nanawagan pa og dugang hinabang. Nagapatrol, Ronnie Enderes. Kaulan sa Barangay Ulaycon, Moncayo, Compostela Valley. Busa si Remedios Campaner, naghipos sa iyang mga gamit sulod sa temporaryong gihimong puyanan. Gitabangan siya sa iyang mga anak panghipos. Matag karon og unya, manghipusab kini sa mga gamit sa gawas nga bahin sa balay. Pait ang ilang kahimtang. Hilabi na nga mag-agad sila sa mga hinabang nga pagkaon nga ihatag kanila. Kulang ra kini sanglit dili permi ang rasyon kanila sa usa ka semana katulo. Bugas, mga noodles, tinapa, ang naabot siya kada atong paghitabo. Nabala ka si Remy nga mahutdan gihapon sila konsumo. Ang iyang bana manaka og lubi aron mabaligya apan karon natumba ang mga lubi. Og siya nang dawat sa buglabada apan walay magpalaba karong panahona. But lang ka ani sir, murag pila ka buwan siguro na mapermanenting nani. Mag-agad lang mi sa ilahang kuan sa gobyerno. Gihangad na nila sa Diyos ang tanan. Atul sa Bagyo, nakalingkawa sila tanan sa pamilya, uban sa 5 ka anak, ug ang inahang si Carolina Bartolabak, 94 anyos, nga uban nila sa balay. Sinang Carolina, sukad masukad, maupay pagsinati sa maong gikusgon sa Bagyo. Kasamtangang doon na kinigihambing sakit sa ulo o ubang partis lawas hatod sa Bagyo. Sumala sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa Moncayo, naana sila sa ikalimang pagrasyon, apan kulang gihapon kini. Ang materyales sa balay nga ilang gipang-apod-apod, kulang sab. Naman gud ni sa preparation. So murag karon mag-igo-igo na ambot lang next week kung pero naman gyapon nagaabot pero dili na pareha tong una. Gipabarug og balik sa pamilya Campaner ang ilang nagubang balay. Gamagyapon kini sa mga materyales sa nabungkag nilang balay atol sa bagyong Pablo. Sa karon gapaabot sila dugang hinabang aron makabangon sa ilang lisod nga kahimtang. Ronnie Enderes, Patrol ng Pilipino, Moncayo, Compostela Valley. Aron malimtan ang ngilngig nga kasinatian, gisugdan na ang counseling sa mga bata sa New Bataan. Nagapatrol si Vina Araneta.
Pinaagi sa drawing, gipakita sa 8 anyos nga si Kenneth Ansoban ang iyang pagpasalamat kay kumpleto ang iyang pamilya. Human ang nahitabong trahedya sa New Bataan, Compostela Valley Province, hatod sa bagyong Pablo. Usa ang pamilya ni Kenneth sa mga nawadan og balay sa New Bataan. Ang wish mo kay Santa Claus karong Pasko? Regalo. Robot. Usa lang si Kenneth sa dulan gatos ka mga bata sa New Bataan nga gipailawom sa 5 ka adlaw nga psychosocial intervention aron nga malimtan ang ilingig nga kasinatian hatod sa bagyo. Pinaagi sa aktibidad, giawhag ang mga bata nga mosalmot sa mga aktibidad nga produktibo. Natin para sa mga bata para mabigyan sila ng pagkakataon na makapaglaro, magsayaw, kumanta para may pahayag nila yung mga saloobin nila tungkol sa mga pinagdaanan nila nung nakaraang bagyong Pablo. Ang ubang bata, imbis mosalmot sa counseling, may pila gihapon sa relief distribution kay kinahanglan sa pamilya. Pero kasagaran, nagdahom nang mobalik sa eskwela. Sama sa naandan, nagdahom gihapon ang ubang kabataan sa lugar nga masaulog nga malipayon ang Pasko luyo sa ilang kahimtang. Na ko mabalik na unta ang klase kay dili manggol ka nang mingaw kay basta way klase ba kana nang wala kay makatunan wala Ang Christmas gusto unta ka mag-Christmas party? gusto pero mga kabalo ko karos na pud ang balik ang eskwela kay kuan man tungod sa bagyo. Human sa mga bata, isunod og counseling ang mga hamtong aron nga matabangan pag-atubang nga positibo sa kinabuhi. Vina Aranata, Patrol ng Pilipino. Gipaspasan na sa gobyerno ang Cash for Work program aron makabangon dayon ang mga biktima sa bagyong Pablo. Sa Davao Oriental, giandam na sa gobyerno ang Cash Crop Program. Dinhatagan og binhi sa mais, humay ug gulay ang mga biktima sa bagyo. Tag 210 pesos kada adlaw ang dawaton matag pamilya nga mutabang sa clearing operation. Para sa mga mag-uuma og lubi, mamalit ang Department of Agriculture og hybrid nga lubi aron makakupras sulod sa 3 hangtod 5 ka tuig. Samtang sa mga mangingisda, muhatag og pondo ang gobyerno pinaagi sa BFAR pangpalit og materyales sa bangka ug pampot. Gipasalig sa gobyerno nga sa labing dali nga panahon nila mahatag ang hinabang pinansyal. Makakatanggap sila until they are able to stand on their own. And that's for building the bunkhouses. As we do the recovery, Cash for Work will be increased so that the victim families will have money in their hands, because that's part of the normalizing process. Kami ang Yugonju, gikan sa Bangkan, Davao City. Kami ang Kapot at Mix, gikan sa Tagum City. Kami ang A-Unit, gikan sa Grabahan, Davao City. Kami ang Cyclone Troop, gikan sa Kanhinan, Davao City. Christmas Sayawan Naku kayo 2012 Grand Champion is none other than Sa kapamilya, mas-winner ka! Alas 9, Sabado Bundag! Sa bisan unsa mang pagsuway, nagpabiling ligon kitang mga Pinoy. Himo ang masahayag ang Pasko alang sa atong mga kapamilyang apektado sa bagyo. Pinaagi sa inyong tabang. Ipadala ang inyong mga donasyon sa ABS-CBN Shrine Hills Matina, Davao City o tawag sa 296-1911. Maghiusap kita kapamilya. Ang oras nagdagan tungod sa atong pagpasagad sa gunsong katalagman kanatot nagbahad. Sa mas dagko pang panghitabo, mga angol kita kung magbabiling wala magpakabana.
Unsapay atong gihulat, gamay o dako, buhaton ka na ang mahimo. Hangtod may oras pa, kay kun dili, basig ulahin na. Ang pagbantay sa kinaiyahan katungdanan natong tanan. Kini karon ang kahimtang sa mga biktima sa Bagyong Pablo. Walay mga panimalay, walay makaon. Kapag aduna tayo mabuhat, magdonar kita mga pagkaon, tubig, tambal, o bisan unsang matabang nato kanila. O di ka mag-volunteer sa pag-repack ni. Isip ka pamilya, magtinabangay kita! Upat ka adlaw una ang Pasko, dagsang nasab ang mga bisita sa mga laaganan sa Davao City. Nagapatrol si Marjorie Dalipe. Gawa sa mga parties, ang Pasko panahon sab sa family bonding. Usa sa ginadayo ang mga nindot nga talan-awon sa People's Park. Musugat sab nimo ang higante Christmas tree nga ginama sa mga plastic bottles. Silulitaw ang iyang mga anak og pagumangkon, di pahimuslan ang holiday season aron magbonding kay talagsaon lang kini. Lingaw-lingaw para ang dumanan sa Sa dalang San Pedro Sab, diin nahimutang ang Quezon Park ug Rizal Park, makit-an ang mga dagkong parol nga gisabit sa mga dagkong punuan. Nasay mga ginapahigayong concert ug mga programa nga makita hangtod mahuman ang bulan. Apan, mas mag-enjoy ang mga kids dinhi kay naa dinhi ang mga free rides sa carousel ug merry-go-round. Apan kung gusto ninyo og lugar nga pwede mong mag-relax, pwede sa blaagan ng Freedom Park sa may Rojas Avenue. Diin ma-enjoy nimo ang daghang lights nga gibalot sa matag punuan sa park. Wala kay siya disturbo, tapos enjoy siya magtambay diri, ang hangin, tapos doon sa mga city ba kung say gusto mo atuan anak lang. Nagpakatag na sab og mga pulis ang DCPO aron siguradong hapsay ug malinawon ang pagsuroy-suroy sa mga Dabawenyo karong Pasko. Marjorie Dalipe, Patrol ng Pilipino. Hinay-hinay na ang midagsang ang mga Dabawenyo sa mga mall aron mamalit og pang Noche Buena. Nagapatrol, Francis Magbanwa. Karon pa lang, nag-canvas na si Analo Masillones sa iyang pang Noche Buena. Plano niyang mag-spaghetti ug macaroni salad karong bispera sa Pasko. Gipanglista sab ni Mrs. Ami Chavez ang regalo nga pang Noche Buena para sa iyang mga trabahante. Pang kuan na Noche Buena namin. Pero nag-ano lang ko daan sa price para sa lang yung kasi meron kaming bukas para sa mga tao. Sumala sa dicer nga si Kit Sayam Avilino, halinon kaayo ang mga pasta ug sauce pang spaghetti, ilabi na nga dagsang karon ang mga last-minute shoppers. Tungod kay season man ta karon bulana sir, daghan jud bumalit og mga spaghetti sauce, pasta, or mga kailangan sa mga tao para karong December. Daghan na sab ang namalit sa mga supermarket karon nga dili gustong muipon sa dagsang sa mga tao una magpasko. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Mel, speaking of Pasko, 4 days na lang. More to go mga kapamilya. Akong regalo, Mel, ay kalimti ha. Naunan ko da. Para sa mga manguliay sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga probinsya na ay mga pahinomdom aron dili malangay sa inyong biyahe kung unsa to mga gibawal nga ipasulod sa terminal, kung mahimo ayaw na lang gyud dalha no aron dili ta malangay o dili sabta magdinot-dutay. Wala may good news Paul kay wala yung mga holiday break ang atong mga bus companies and kinahanglan lang nga musayo sila kaya aron nga makalikay sa dasok sa mga tao. Karong adlaw dili pa kay inaana ka dot-dot dito sa terminal o kaning Davao City Overland Transport Terminal pero lauman nga ugmang adlaw magsugod na og dasok kay mga mamauli na sa ilang mga nagkadaiya nga mga probinsya. Lain pa yato Mel ang mga biktima sab sa Bagyong Pado ilabi na sa Davao Oriental gibati na karon og kahadlok ilabi na nga naa say kining daot-daot nga panahon or gidungog pod nga duna na poy laing bagyo nga musulod sa area of responsibility sa Pilipinas. Pero karon nangandam sad ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o galing mahimong kining LPA mahimong bagyo nanay force evacuation nga himuon ang gobyerno.
Kapamilya mo kadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao. Tungod kay bisan asang balitato kami. Og among ihatod kaninyo bisan asa ka man sa kalibutan. Mayong hapon ug happy weekend.